acting Davao City Mayor Baste Duterte has set conditions before he could meet PNP Chief Nicolas Torre III in the ring. Here's the report. PNP Chief Police General Nicolas Torre III hit the ground running, training at the boxing gym of the PNP Sports Center in Camp Crame. 6 rounds of technique, footwork, and strategy. Why, you ask? Because he accepted the challenge of a boxing match from acting Davao City Mayor Baste Duterte. This isn't your typical showdown. They're calling it a boxing match for a cause for flood victims. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Kuha niyan eh, medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. On the other side, Baste, who issued the challenge, says he's definitely game. But suddenly, he set a condition and even dragged President Bongbong Marcos into it. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Now, the fight schedule for Sunday is in doubt. One thing's for sure, it won't be at Araneta as someone else already booked it. But that's not a problem. There's already a boxing ring at the Rizal Memorial Coliseum. Even a famous casino hotel offered its ballroom. Now there's a venue. And apparently, there's also a referee as well. Nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. When asked about the boxing match, Malacanang had this to say. Kung matuloy man, good luck. Let's discuss this issue further with Presidential Advisor for Poverty Alleviation and future boxing referee, Attorney Larry Gadon. Sir, thanks for joining us Thank you for again. joining Yes, us. good morning, Angelo at Aquila. Magandang umaga sa inyo. First Kahit of- may bagyo. Yeah, oo. I'd like to ask, of course, the Baguio was in the headlines, but another issue came, itong boxing supposedly challenge between Baste and General Torre, no? And nag-volunteer po kayo, mag-referee. Ba't nyo na po naisipan mag-volunteer? Alam mo kasi, yan si General Torre, ano yan, napakalakas yan kahit nasabihin mo na siya ay 55 years old na. Na maganda pa ang katawan niyan. Tsaka merong mga iniinom yun ng mga energy drink na talagang nagpapalakas sa kanya. Kasi kilala ko yung kaibigan ko yan eh. Kaya ako nagwo-worry na baka masobrahan niya ng bugbog si Baste. At hindi naman tama, hindi naman dapat na magkaroon talaga ng serious physical injury dyan sa bout na yan. Kundi, kasi ako, at saka kahit si General Torre, he looks at this as a fundraising event lang. And then, hindi naman talaga yung seryosong boxing. Mukha naman hindi naman natutuloy dahil na nag-impose si Mayor Baste ng isang impossible condition requiring all the elected officials to undergo Sir, hindi mo naman pwede pilitin yung mga yan. Oo. Nakikita nga kita, sir, nung pinapakita namin yung report na nagsasalita si Acting Mayor Baste about yung condition niya na mag-hair follicle test sa mga elected officials, especially si President Bongbong Marcos. Medyo nangingiti-ngiti po kayo dyan sa gilid eh. Oo. Kasi nga, impossible condition naman yan. Unang-una, we cannot invade the privacy of these public officials. More so that they were elected. Sasabihin sa amin yan, at kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo kami pwede utusan na magpa-drug test dahil it's a violation of their privacy, violation of human rights yun. So, impossible talaga yung condition. So, halata na hindi naman talaga seryoso itong si Mayor Baste na ituloy yung kanyang paghamon. Tinanggap nga agad ni General Torre. Ang tawag ko dyan kay General Torre, General Astig yan. Kaya
Hindi yan uurok sa mga hamon-hamon na ganyan. Yan ang gusto ko tanongin, Sec. Well, most of us know his history, na, but others hindi. Kasi sundalo din yan, and he was part of the PNP boxing team. No? But you said General Torre might get carried away. For all those that don't know him, what do you mean po by that, na he might get carried away? Baka kasi siyempre pag nandun ka na sa ring, baka makalimutan mo na yung pagiging gentleman mo at ang magiging ang instinct doon ng boxer is to inflict damage to your opponent. Baka mamaya makalimutan niya na this is just a sport na tinanggap lang niya yung pag-aamon. Baka naman masaktan niya ng gusto si Baste. Kaya sabi ko, he might get carried away. Instinct yan pag nandiyan ka sa ring. Yeah. So, ibig sabihin po, it's safe to say na talagang mas kampi po kayo kay PNP Chief Torre dito sa match na ito. Tama po ba? Yes, kampi ako. Unang-una, kaibigan ko yan. At saka siya nasa tamang lugar At ang naghamon naman ay si Mayor Baste. Walang kabog-kabog, basta na lang siya naghamon. Di siyempre, ito naman si General Torre. Hindi mo naman niya pwedeng sabihin na duwag sa isang hamon. Kaya tinanggap niya yung hamon. Ang kagandahan dito ay naisipan niya agad to turn that boxing match into a positive event. Magkaroon ng fundraising para maibigay natin doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo at baha. So, Tama naman yun. I wanted to ask, Sec, no? Madaming may agam-agam kasi sa ibang mga sektor na sinasabi. Baka naman sa future, not only sa pagka-mayor or kaya sa general, pag nagkainitan daw mga senador or congressman, baka Kasi lagi match na lang, ang recourse na lang, mag-boxing na lang. Yun pa nga. Una-una, hindi naman si General Nick Torre nag-start. Yes. Sino ba nagamon? Di siyempre, if that will become a president and if that will become a trend, ang nag-umpisa niyan ay Duterte, hindi hindi si General Torre. Pero in-expect nyo na po ba yun na siya po yung naghamon pero hindi naman po matutuloy? Well, hindi ko in-expect na gano'n dahil ba't ka naman maghahamon kung hindi mo pala gagawin? Di nagyayabang ka lang. Ngayon, kung lalo pa mag-i-impose ka ng mga impossible conditions, kagaya nun, to subject all the elected officials under the BBM administration to undergo hair follicle drug test, talaga imposible yun. Kung halimbawa, ang mga kondisyon na binigay niya, halimbawa yung something which is possible or doable, like for example, General Torre will use a lighter glove. That's right. At kay Baste, pwede pa yung mga ganon na halimbawa may advantage yung mga partida na tinatawag, pero yung ganon, mga impossible conditions. Doon mo makikita na talagang hindi naman talaga seryoso. Before we move on to another topic, Sec, I'd like to ask, given na, of course, hindi pa natin alam officially kung sisipot si Mayor Baste, ano po mangyayari sa Sunday? May contingent ba doon? Will General Torre go to the venue at mag-aantay? And in the meantime, tuloy pa rin po ba ang yung donation drive? Well, actually, just a while ago, I issued another video statement which will be released to the media and to General Torre himself. I will send it to himself. I am suggesting to him and advising him not to proceed with the boxing match anymore. Kasi wala na rin kapupuntahan dahil yung condition impossible Yeah. Kaya sinabihan ko na lang siya dito sa video na nilabas ko na huwag kalimutan na niya yan and to stop pursuing about these things kasi talaga malabo na. Hindi naman magagawa yung condition. Right. Siguro before we move forward nga po sa another topic, last question lang, I would like to get your comment on the latest remark nga po or statement ni Baste Duterte saying na matagal na niyang gusto mambungbog ng unggoy. Your comment on that? You wanna comment? Nagpapakita lamang naman yun ang kanyang karakter.
na siya ay mapanghusga, mapangapi at mapanglibak ng tao. Hindi niya dapat nililibak ang isang high government official na kagaya ni General Nick Torre. Na ganyan ang parang sinasabihan niya na unggoy si General Torre. Hindi, napakatikas niyan, napaka-gentleman niyan. Ang tawag ko nga dyan General Astig Kasi talagang yan, seryoso sa trabaho. Let's move on to another topic. Sir, kayo po ay nasa ang opisina ng Poverty Alleviation Program right now. Ang dami po natin mga kababayan ngayon ang nasa evacuation center. Matindi po ang epekto ng bagyo at habagat sa kanila. What programs are we doing for them right now? Well, maraming progress na ginagawa naman ng gobyerno dyan. In fact, before pa magkaroon ng talagang actual calamity, ay nakaprepare naman ang gobyerno sa mga food packs, sa mga medicine packs. And with the help also of the private sector in the LGUs, mas maganda naman yung response ngayon sa mga calamities. Ang kagandahan pa nito ay wala kang maririnig na masyadong naging mga namatay. We have to consider 19. Also na even the rich countries like Texas, nung binaha sila ng katakot-takot, more than 100 yung namatay sa kanila. Sa atin nga, wala. Things like this na talagang hindi mo Meron po sa atin, sir, 19 19 casualties so far. Oo. Sa doon nga sa Texas, biro mo, yaman-yaman ng state na yan at they are part of the United States of America. And yet, despite all their efforts and all the resources, more than 100 yung casualties nila dahil sobra talaga rin yung baha. And we all know that this is part of the result of the climate change. Talagang ibang klase yung mga bagyo at baha ngayon. Yes. Sir, Ibang klase. Ang nagiging issue, Sec, also is with regards to yung housing po ng mga less fortunate na kababayan natin na nakapirmi po sa mga areas na hindi dapat pirmihan. No, sinasabi nga nila, pag palapit na daw ng election season, nandun sila sa danger zones. Tapos pag tapos na daw ang halalan, umaalis sila dahil tapos na daw bumoto. Ano po ang recommendation nyo, if ever, kay President Marcos on how to finally give these people proper homes? Ang recommendation ko dito, not only to President Marcos, but also to the LGUs, lalo na yung mga disaster-prone areas na magtayo sila ng mga temporary shelters. Yung permanent temporary shelters, permanent in the sense na nandyan na talaga. Hindi yung kung kailan may bagyo, dadalhin mo sila sa school, sa plaza. Di syempre, very uncomfortable doon. Birin mo, sa isang plaza, 2, 3 lang ang CR. O sa isang school, 2 CR, 3 CR. Wala pang mga cooking facilities dyan. So, ang maganda dito, kagaya ng ginawa ni President Gloria Macapagal-Arroyo doon sa Pampanga, nagkaroon sila ng permanent relocation center. Basta merong bagyo, ay doon nila dinadala yung mga tao. And then after na mawala yung baha, pinapabalik na yung mga tao doon sa kanilang mga sariling tahanan. When it comes to housing naman, ay kamakailan lamang ay nag-announce ang gobyerno under President Bongbong Marcos na itong Pag-ibig Fund, which has an accumulated funds of around 1.1 trillion pesos, ay hindi na sila ngayon basta na lang mag-extend ng loans sa mga members, kundi they will also go into developments. In fact, meron na silang mga 500 na mga developers na accredit na ang mangyayari ngayon, meron nang in-announce ni Presidente Bongbong Marcos ito sa kauna-unahang pagkakataon ay bigay ng sovereign guarantee ang ating estado, ang gobyerno, na yung mga developers na nakapagtayo ng mga housing projects na sigong or naaayon doon sa mga specifications and requirements, sila ay babayaran ng gobyerno ng Pag-ibig Fund. Sila ay binibigyan ng guarantee or sovereign guarantee. Wala ito dati. Kaya dati,
ang mga miyembro na gusto magkaroon ng bahay ay mag-a-apply muna at kapag yung mga developers, kung meron lang silang available na units, doon lang sila magkakaroon ng pagkakataon na mag-apply. Ngayon, hindi na. Ang Pag-ibig Fund mismo ay nakipag-ugnayan at magpagtulungan at nakipag-coordinate sa mga developers para magbigay ng developmental Alright. loans. So Sige po. ngayon, may pondo na sila magagamit Okay. Nako. na magpatayo ng bahay. And Okay. then, tsaka nila babayaran ng Pag-ibig kapag ang mga bahay ay na-take over na ng mga Okay. applicants. That's good Sorry, to hear. sorry It's to good cut you there, sir. Marami pa po kaming gustong itanong sa inyo, but unfortunately, we don't have much time. Hopefully, we can still have you Yes. next week. Maraming salamat Yes, po. by the way, thanks for having me. No? At maganda palagi nagiging usapan natin dito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Larry Gadon.